So ayun mga lods, at ito meron tayong i-share sa inyo. So kung ano yung nakikita nyo sa ating screen ay isang Concert EB502. So ayan, ito yung pinalitan natin ng EB737 board. Ito yung mga ilaw niya. Kung natatandaan nyo sa ating video una, so medyo matagal na rin to, siguro magwa 1 year na. So ayan, at ayan, magandang buhay sa inyong lahat mga lods. So ito, at medyo maganda yung cellphone natin. Pwede na tayong mag live yung natin, so pwede rin doon sa so kumbaga split screen. So ayan, at ito yung i-share ko sa inyo mga lods. So ayan, bago natin ito simulan, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, so pa-subscribe na at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, live tayo. So ito, open muna natin para makita natin kung ano nangyari, So ang sabi ni customer, ni Boss Noli ay nasunog, na burnout, may umusok daw, kaya eto dinala niya dito sa atin kasi parang nagkaano ata kina sir, nagka high voltage, so kumbaga fluctuation. So ayan, open ko muna, post ko lang yung video natin. So ayan mga lods, so welcome back. Ito update tayo, na open na natin at ayan yung pinalitan natin. So nakikita nyo ay maganda naman yung hindi naman na naglobo yung capacitor. So ayan, grabing bigat siguro ni load ni sir nito. So ayan at 737 po yan. So ayan po transformer nya. So nag-yellow yung siguro umiinit yung transformer natin. Bigat siguro, naka 4 ohms load siguro si sir. So hindi natin pwede pala i-plus tong pag naka-front. So ayan, kung nakikita nyo, may bloated yung mga loads. So ayun, ito nga yung burnout. So burnout talaga. At ayan burnout na burnout. So itong left channel lang pala yung nagka-problema, So ayan, so itong kabila buo naman. So wala naman, din naman pumutok yung fuse nya. So it means okay lang yung isang channel. So ayan, tanggalin muna natin yung left channel board, para ma-repair natin. So maliit lang pala yung problem nito. So bilis lang 'to iayusin. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna yung board. So ayan mga lods, at ito, nagbabalik tayo. So natanggal na natin. Tanggal natin yung extra na heatsink, At may gagawin ako mga lods. So balak ko, ito yung gagawin nating board ulit. So imumod na lang natin dito, gawin natin 737, and then natanggalin na natin tong dito. So magwa-wiring na lang tayo ng supply. At ito, palitan din natin. So try ko kung kaya ko kung kaya ko sa old stock na magiging 55 yung supply natin. So may babaguhin lang ako dito sa circuit. At ayan. So ito, at continue na lang tayo. So itong output transistor, papalitan natin ng mga malalaki. So itong C5200, at basta i-upgrade natin, na babagay siya dito sa ating transformer. So ayan. So para may may idea na naman ako may share sa inyo, At baka na-miss nyo din itong mga ganito, yung mga ganito ko na content. So ayan, continue lang tayo mga lods. So lilinisan ko muna tong board, So ito yung stock na board. Wala na tong casing, pinalawang na. So ayan, original to na board ng Concert. So ayan mga lods, update tayo. At ito, tatanggalin na lang natin yung nilagay natin na DIY board. At ito yung papalit natin. So ang gagawin natin dito mga lods, ay atin itong i-upgrade or imumod into siguro 502H. So mas malakas pa sa 502H kasi yung supply natin 55055. So gagawin natin itong stock ko pa rin yung circuit. Hindi natin gagawin 737 mga lods. Ang gusto ko ay maiba naman tayo. Ang gagawin ko ay parang 502H rin, pero mas malakas pa doon kasi yung 502H naman na Concert ay nasa lang 50050. So ang papalitan lang natin dito ng mga resistor ay
itong ano ay tataas lang natin konti, same pa rin sa as usual na mga ginagawa natin. At may babaguhin lang tayong mga value. Yung itong Zener diode ay 27 volts. So papalitan natin to ng siguro pwede na siguro 35 to 37 kung wala tayong mahanap na 37 volts. And then itong ating 33K papalitan natin ng 39K kasi yung sa 502H 33K pa rin ano, hindi binago. And then ito 33K pa rin to dito, wala tayong babaguhin. Itong 100 ohms papalitan natin ng 10 ohms kasi yung doon sa 502H 100 ohms pa rin, wala silang binago. Bukod sa ano sa Zener diode, no. Dito 10, yung 100 ohms lahat 10 ohms yan. Same sa mga unang ina-upload ko, no. And then itong ano, itong 3.3K ay ganun pa rin. So itong 33K gawin natin 39K. Itong 680 ohms, so try natin kung kaya sa 220 at try natin i-bias kung kaya niya, no. So ito ganun pa rin yung 1K, yung ano dito lahat ng supply. At sa kabila naman right channel ay 39K dito, 3.3K. So same pa rin sa stock. Itong 33K lang babaguhin at itong 680 ohms. And then itong ayan 101. Pwede lang din yan 333 picofarad ano. Pero mas maganda 101 na lang ilagay natin kasi mataas na yung supply natin. And then itong 104, so gawin natin tong ano itong mga 104 na to, gagawin nating 104G Mylar 100 volt ano. And then yung sa bias, wala tayong babaguhin dyan. Ganun pa rin. And then, itong ano, itong 100 ohms, gagawin natin yung 220 ohms. Same pa rin doon sa mga ginagawa natin, ano. So, kasi sa 502H, 100 ohms pa rin yan. Hindi nila binago. And then, itong 3.3K. 3.3K ba to? Ayun nga, 3.3K. Gagawin natin tong ano mga lods, 2.7K. So, ayan. Ito 10K. Ito yung sa OCP, no, para sa protect nating relay para dito. So and then dito sa ating ano driver ay try natin kung kaya sa C51 C47 93. O kung kaya pa naman sa C2073 ay hindi na natin papalitan kasi pagkapa natin mamaya pag hindi iinit, it means kaya lang ng ating final driver. And then mag-a-add tayo dito ng ano ceramic na 11 PF ano sa from base to collector. Ayan, may ito maganda, may butas na. And then itong ano, itong ito muna. Itong 4.7K papalitan natin to ng kung kaya sa 5.6 or direkta natin 10K pwede. So ayan. At ito naman dito, itong mga final output transistor ay C51, gagawin natin C5200. So kasi nga mataas na yung supply natin. And then maglalagay tayo ng base. So pagkakataon na ito ay maglalagay na tayo ng base na 4.7 ohms, no? Same sa 737. So ayan. Bukod doon, wala na tayong babaguhin dito kasi andun naman yung supply natin, naka-ready na. So DC na lang itatap natin. Magkukuha na lang tayo ng AC dyan para i-supply dito sa ating relay. Dito naman sa resistor na 100 ohms ang ipapalit natin dito. Dito na natin ilagay yung 5 watts na 270 ohms. So and then itong isang 100 ohms ay i-jumper na lang natin yan. And then ito itong 220K papalitan natin ng 390K para sa delay ng ating relay ano. Para sa seconds. Sa capacitor wala natin babaguhin. Itong relay palitan natin to ng 24 volts kasi mataas na yung supply natin at direct AC tayo no. So same pa rin doon sa mga ano, sa mga ginagawa natin mga Kevlar ay yung mga ganito na integrated ay lalo-lalo yung mga Sakura na ano, mga bago. Ay ganun ang ginagawa no. 24 volts na yung relay para iwas init. So ayan, bukod doon parang ano naman ata, wala na. So, eto, simulan natin tong taniman mga lads, ano? At i-share ko ulit sa inyo mamaya kung ano yung mga pinapalitan natin. So, ayan mga lods, at ito update tayo sa ating ginawang amplifier. So, ito itutuloy na natin to. At ito meron tayong ano, i-explain ko lang sa inyo yung ano no.
So ni-repair na, tapos na natin taniman, naka-ready na, no. At ito ay parang ano, tinapon ata ni customer kasi dito banda, oh, crack yung board. Ayan, kung nakikita nyo, may lamat ng crack, ano, kaya dinugtong natin. So ayan, kung nakikita nyo, tinapon na, hindi ata tumunog, tinapon ni customer. So kaya napa-junk shop na lang siya. So ayan. At ito yung ano, meron tayong tinanim dito na sa likod, no, kasi maliit lang kasi yung line, pagbubutasan pa natin baka masira, kaya dito lang natin dinikit sa likod yung ating tin PF na ceramic. Hindi masyado makita, yawa nga ng ano, basta tin PF yan mga lod. So nakaparallel po yan sa ano, sa 39K na nilagay natin dito. Ito, so dumi ng kamay natin. Isa na yung ano natin. So ito na, meron na tayong 24 volts na relay. So ayan, ayan na, 24 volts. Kung makikita nyo sa coil, yan yung coil nya, oh. Yan, 24 volts. And then wala tayong 390 na resistor, 390K. So ginawa natin, nag-series na lang tayo ng dalawang 200K. So ginawa natin 400K. So 10K lang naman ang diferensya. So delay, so siguro sobrang delay na niyan, pero at least magiging okay yan, ano. So sinubukan ko muna ng ano mga lods, ano. So yung nilagay natin dito na Zener diode, imbis na 27 volt, ano, ay ang pinalit natin ay 45 volts na Zener diode, kasi 55 na yung supply natin. So try lang natin, kung hindi man kaya papalitan natin, kasi walang 35 volt stock dito. Meron ako dito sa ano is 36, so baka pwede lang yon. Pero susubukan muna natin to, 45 volt na Zener diode. So ito, pinalitan ko ng 1 watts yung ano dito, yung 1/2 kanina, no, na resistor. At ito, ayan, kitang kita naman yung color mga lods, ano. Ayan, sundin nyo na lang. So ito 39K, 33K, 10 ohms, 10 ohms, 4.7K, 33K, 4.7K, 10 ohms, 10 ohms, 3.3K, and then 1K. So same boot channel, kayo na bahala dyan magtingin sa color coding. And then dito naman, ito ay 470 ohms. So susubukan ko muna siya sa 470 ohms, ano, kasi medyo mataas na yung supply natin. Ay baka iinit na masyado, no. So pero try pa rin natin, kasi mukhang malaki naman itong ano natin, pangalawa sa final driver. So ayan, ito ay 470 ohms, and then 39K, itong maliit, wala tayong 1/2, and then 3.3K, ganun pa rin yon, hindi natin binago. So kabila ang channel same. And then yung dito mga lods, ano, sinubukan kong ano, MGE sana ang ilalagay ko, kaso susubukan ko rin to, kasi hindi natin to nasubukan, ano, na ito yung ilalagay natin. So sa 2.551 mga lods, ano, yan 2.551 na ano, baliktad lang natin, kasi nga ay yung ano ba, yung pins, sinunod lang natin yung 2.551. So ganyan ang pormahan mga lods. So ganyan ang pormahan. Ayan, ito ay ang pinalit natin ay 2.551, pinalit natin ay C2383. At dito naman sa ating 5401 ay ayan, 1813. Dito so ipo-focus natin, ayun, 1813. Ayan. Then dito pinalitan natin ng eto 10K, dalawa. And then yung dito sa kanyang ano, DC offset, ano, para sa speaker protect natin or sa relay section. So 2.7 K ang nilagay ko. And then yung lahat ng ano, yung lahat ng base ay doon ka na lang siningit, ano, para hindi na tayo magka-cutting sa likod ng line. So ginanyan ko na lang siya.
yung mismo transistor na yung pinutulan ko yung paa. And then yung final driver natin, C2073, ang inilagay natin ay C4793. And then same dito sa ating ano na A1837 ng A9040, no. So dito naman sa parallel ng ating base to base, positive and negative base ano ay 220 ohms na 1 watts ang nilagay ko. So yung ano natin, yung fuse natin ay nasa ano na to, nasa 15 ampere ano. So ayan, at yan meron na yan. And then yung dito naman sa relay na resistor ay 270 ohms. And then itong wire na to ay papunta to doon sa isang side ng AC ano, kasi AC ang supply dito. Hindi naman tayo pwede kumuha dito sa DC. So sa AC tayo kukuha. And then lahat ng ano, lahat ng final driver ay nilagyan ko ng ano, isang 1 kb no, na 101 kulay blue na capacitor. So ayan, at nilagay natin siya sa ano, base to collector ano. Lahat yan meron. Yan oh. Meron yan lahat. Base to collector ang ano, pagkabit mga lods. So ayan, testing na natin. At sana gagana to. At yung ano pala dito, 100 itong capacitor dalawa, 100 UF by 35 volts. So susubukan natin kung kaya, kung hindi ay tataas natin sa 50 volts ano. Malalaman natin yan mamaya, hahawakan, iinit yan. So ayan, testing natin. So ayan mga lods, nailagay na natin. So binago ko dito ulit mga lods, kasi lang yung Google to, sinunod ko, mali pala. So ayan, nag-ilaw kasi kanina yung series bulb natin. So ayan oh, binin ko yung ano, yung base at saka yung collector. So ayan. So gayahin nyo na lang. Yan, ganyan. At ito. So gagawa pa akong supply ng USB natin. So hindi, at least na isalpak na natin. So bago natin ano, titester muna natin to. So power natin, so naka-plug naman to no. So ayun yung ano natin. So medyo mataas yung delay ng ating ano no. So ayun, medyo nasa 10 seconds yung delay ng ating relay. At okay lang naman yon. So papakita ko sa inyo yung ano nito, reel to reel supply ano. So ito yung tester natin. Dito tayo sa fuse mag-tester. So ayan po, meron tayong 140 no, equivalent to 140 BDC. Real to real yan ano, negative to ano. So kapag ground to ano naman ay meron tayong 69.2 ground to real ano, 66, 65. So nagki-click yung relay natin. Kasi automatic kasi yung tester natin eh. So ayan 70. So ayan, taas ng ano natin kasi nga 55 yung supply natin ano. So gawan muna tayo ng ano, tignan natin kung wala naman siyang ano, wala naman akong natitest na DC out ano. So dito tayo sa ground at itong out, dito tayo sa ano, dito tayo sa output, magtitest sa right channel. Ay wala tayong na mariread na BDC or volt DC. Dito naman sa left ay wala rin, 0. Ayan. So naka-series valve pa tayo. So yung ano nito, yung reel to reel, magbabago pa yan mamaya kapag iano na natin sa, idirekta na natin yung amplifier sa ating kuryente. So hindi na dadaan sa series valve, tataas pa po yun ano. Kasi na-control kasi ng ano, ng series valve.
So ayan, supply na lang ano lang nito. Yung supply ng pan, yung pan ayusin din natin, lalagyan natin ng socket para makapag ano na tayo. Yung dito naman sa yung dito naman sa display. So bumili na ako ng yung Bio, yung sasabay sa signal signal or LED. So hindi pa dumating. So antay-antay na lang natin 'yon. So ipahuli na lang natin siguro 'to. Uunahin na natin yung patugtugin natin tong amplifier na 'to. So ayan. Saka na natin yan itali yung mga pag final na tayo. So ayan parang 737 na talaga ang power nito. So ayun mga lods, at ito natapos na natin at naisayos na natin yung wiring. Ito yung sa natin supply sa ating USB. So ginanya na lang natin. So lang yan siya, diode at saka capacitor yung nilagay ko kasi meron na tong regulator yung natin USB. So may sariling regulator na. So yan. At yung isang supply ng ating dito din nakatap yung supply ng ating pan. Kasi meron man to siyang yung sa transformer natin, hinati natin yung 909. Yung 9 ay ginawa nating supply ng ating USB. Yung isang 9 naman ay ginawa nating supply ng pan. So yung 0 yung common so common ground na lang siya. Then yung 017 yan yung pinasok natin sa ating tone control at saka dito sa ating surround. So ayan. At ito naman yung capacitor natin, naka bridge diode. And then ito testing natin. So binago ko dito mga lods kasi may umusok. So umusok yung 10 ohms. Hindi ko napansin, sira pala yung mylar. So ito umusok siya. Sunog So ito pala na mylar, sira. May reading. Nung nilakasan ko na yung tugtog, kaya bigla nang umusok yung 10 ohms. So ayan. At ito. So ayan. Testing natin ulit. So may supply na yung natin. So series valve muna tayo ulit. So yun umilaw yung series valve, bumaba. So naka FM tayo. May copyright yan, grabe ang copyright. So hanap tayo yung USB natin. So yan, baka nagustuhan yung video natin mga lods. So tested na po mga lods sa 55. So ayan, gawin nyo na. So ang ganda ng bass mga lods. Nagwi-wave yung camera natin. So rekta na natin kasi hindi na kaya, hindi na makapagpatugtog ng maayos. So, yan. Power. Yung may battle mix. Sana yan. Ito. So yung mga lods so yung ganyan po yung forma ng paa. So yung 2N551 is kung nakaharap yung code niya is EBC, and then yung 2383 ay ECB. So yung lang, yung babalik-tarin nyo lang dyan is yung 1 and 3 2 and 3 pins, ipagpalit mo lang yung nila. So gaganyanin nyo na lang siya. Yan ko lang yung nakikita yan. So ito, testing natin. Lakas.
Yung bias nga pala nito kanina is nasa ano lang, 0.4 to 0.5 ano, 0.4 to 0.5 milliamp. So ayan. Grabe yung Twitter mga lods, pinatay ko na. Halos pinatay ko na, andun pa rin yung Twitter. Nagbabibrate yung mesa natin. Hindi tayo makapagpalakas ng ano, tumatakbo yung speaker. Yung box na natin tumatakbo. Natin ang nakapatong. So naputol yung ano natin, may bisita. May ano nagkuha ng EBR. Ito yung galing sa ating capacitor, no? Itong positive, ground, negative. Itong isa ay AC to, no? Doon sa AC side ng ating 55 para mag-trigger sa ating relay, magiging supply. So ayan, tested ko na. Gawin nyo na to. At ayan, ang ganda. Solid. Grabe, ang ganda mga lods. Huwag nyo kalimutang i-like nating video mga lods, ano? Kung ito men yung nagustuhan at kung gusto nyo pong gayahin, ay panoorin nyo po muna yung ating video bago kayo gumawa ng ano, no? Gumawa ng kumbaga moves na no, panoorin muna at saka gawin. So basta yun lang at ingat lang ano sa pag ano kasi kuryente yan at hirap na maputukan tayo. So huwag kalimutan gagamit ng series valve in case mag-upgrade or mag-DIY ka, no? Namang ano matagumpay na upgrade. So yun lang yung ano natin. So ayan, naka ano yan lahat. Solid mga lods ang tunog. Natin. Napakalino ng ano mga lods, quality talaga. So, mukhang handa naman na tayo mga lods, ano? So ayan, at maraming salamat sa mga lods sa walang sawang suporta sa ating munting channel. At ayan, at maraming thank you. At thanks for watching mga lods.